afternoon. Ako po si Alvin Estibar Alpas. Dito po ako ngayon sa Macau, China bilang isang OFW na nagtatrabaho sa airport. Biktima po kasi ako ng corruption na nangyayari sa buong mundo. Pag sinabi ko pong corruption, ibig sabihin hindi lang yung corruption na alam natin na yung mga politiko nangungurap ng pera ng taong bayan. Hindi lang po ganun. Pag sinabi pong corruption, isa po ito sa mga ginagawa ng mga nasa loob ng gobyerno sa mga sibilyan. Meron po kasi silang tinatawag na nung araw itong CIA. Alam naman po natin yung CIA. Meron silang illegal program na ginagawa na ang tawag ay MK Ultra. Ngayon, ano po ba MK Ultra? Yung M po, mind, yung K, galing kasi sa German yun, control. Ganito po kasi ang ano niyan, ang history, no? Ang history nito nung araw, itong after ng World War II, di ba natalo ng US yung Germany. Tapos yung mga scientist ni Hitler, pinagkukuha ng US yan. Ang tawag nila doon, Project Paperclip. Yung mga rocket scientist nila, yung mga, lahat ng mga yan, ang mga kaso niyan, genocide, mga bibitayin na yun eh. Ngayon, siyempre, itong US nakakuha ng tiyempo na magamit yung mga utak na itong mga scientist ni Hitler. Pinagkukuha nila yan, inopera nila ng amnestia dyan sa bansa nila para hindi sila mamatay. Kasi makakatuloy ng kamatayan yung mga yun eh. Isa sa mga grupo ng scientist na nakuha nila, yung mga mind scientists, puro mga classified yung mga yun. Napunta yan sa sa iba nasa NASA, yung mga rocket scientists. Ngayon, itong mga mind scientists na to, may program to para i-brainwash o mind control yung isang tao. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga preso ng araw. Mga prisoners of wars, ganun. Tapos pag-eksperimento nila yung utak. Ngayon, nung napunta sa Amerika to, tinuloy nila yan. Siyempre, may fans sila. Ang layunin niyan, pag nakahuli sila ng spy, kasi siyempre pag nakahuli ng spy, pasusukahin ng informasyon yun, tutorturin yun, kung ano pa. Isa sa mga purpose yun nila nung araw. Kaso, siyempre sa kalikutan ng utak na itong mga crap na itong mga gagong itong mga satanismo kasi ito eh. Alam nyo ba totoo ang satanism na nasa mismong gobyerno natin? Totoo yan. I-research nyo. Ilalagay ko na lang yung mga references o links para kayo na mismo yung mag-imbestiga. Totoo man o hindi yung mga sinasabi namin mga biktima. Isa lang po ako sa mga biktima nito sa buong mundo. Ngayon, sa Pilipinas, hindi ko alam kung gaano kami karami kasi watak-watak yung mga kasama kong biktima eh. Nasa ibang bansa, yung iba nasa Australia, Japan, USA, Canada, at sa Pilipinas, nahiwalay. Si Kuya Rem, yung isa sa pinakamatagal na TI na sa Caloocan nata kung di ako nagkakamali. Basta marami kami na siguro active, mga na alam nila yung sitwasyon nila, mga nakasurvive na mga siguro mga 30 o hindi tataas sa 30 ang katao na aware. Kasi yung iba kasi sa Pilipinas, hindi pa nila alam yung totoong sitwasyon, hindi nila alam yung ginagawa sa kanila, hindi nila alam yung tawag sa technology, kung ano yun. Ganito kasi, ngayon, ibabalik ko ngayon sa MK Ultra. Itong MK Ultra na to, nagbuko to eh. Nagsimula to 1953. Sa documents din ng ng Freedom of Information na nakuha ng mga tao hanggang 1973. So
within 20 years na yan, ang daming mga biktima niyan. Yung ibang mga biktima niyan nakasurvive. Nagkaroon ng, ano yan, ng kaso sa yung mga yan, yung mga perpetrators na yan, kaso walang nakulong. Pero nanalo yung mga nag-survive na na-compensate sila ng pera ng iba, pero nasira yung buhay nila kasi gamitan ka ba naman ng iba't ibang klaseng chemicals o drugs, tapos yung mga sinasabing microwaves. Yung microwave kasi ginagamit yan sa lahat ng mga wireless technology natin, ng mga radio waves, yung earphones, yung infrared, yung cellphones, satellites, cell towers, etc. Natuklasan kasi nitong mga to na pwede mo na palang gamitin tong microwave para kontrolin yung utak ng isang tao. Maraming history yan actually. Meron dyan yung na-invento nila yung neurophone, andiyan dyan yung na-invento ni Dr. Flanagan yung neurophone na normally nakakarinig ka sa tenga, di ba? Ng sounds. Itong neurophone na na-invento niya, sa balat nilalagay. Tapos sa pamamagitan nun, maririnig mo din yung music or audio. Sa balat lang, kahit isang part ng balat mo, maririnig mo ni audio. Hindi na kailangan dito sa tenga dumaan na ganon. So, isa lang yun sa technology. Siyempre, between 1950s hanggang ngayon, na-develop yan, yung technology na yan. Ngayon, isa sa mga na-develop ng technology ng microwave hearing effect o yung Frey effect na makakapag-transmit ka ng sounds or boses sa pamamagitan o wirelessly sa pamamagitan ng microwaves. Binabypass niya yung auditory system ng o yung hearing system mo. Binabypass yan ng microwaves. Dedirekta yun sa utak mo. Yung auditory system mo dyan sa utak mo, yun ang magkakaroon ng pulse or waves na microwave pulse energy na magiging sanhi para makarinig ka ng intelligent sound or audible sounds. Depende sa gustong iparating ng nagtatransmit. Kasi yung palang utak natin o yung katawan natin, meron tinatawag na biofrequency or biosignature. Parang thumb or tongue print natin na sa'yo lang yun. Bali yung biofrequency signature mo, makukuha nila yon sa pamagitan din ng may wave. Bali magpi-feedback yun. Parang yung radar, kung paano tumatakbo yung radar. Di ba yung radar, halimbawa yung aeroplano or bangka o barko, magpapakula ng wave yung radar na yan. Pag tumama yung sa isang vessel or ship, automatic yung mag-a-appear yun sa computer nila, sa screen nila, di ba? Mahilaman nila kung nasaan, gaano kalayo, ilan. Ganun din yung wave na to. Pag tumama to sa katawan ng tao, magkakaroon ng oscillation o ng feedback dun sa computer nila. Yung biofrequency nila yun, makukuha nila yun sa'yo. Itatali nila yun, matatali yun sa computer na ginagamit nila. Actually, kailangan daw dito ay isang supercomputer. Hindi lang yung basta computer mo dyan na laptop mo dyan. Hindi lang ganyan daw. Kailangan daw dito ay meron kang supercomputer at artificial intelligence. Diyan napapasok yung mga scientists na gumawa nito. Base sa mga whistleblowers na gumawa ng tulad ni Dr. Robert Duncan, na nakatalaga yung grupo niya na gumawa ng artificial intelligence. Ang ginawa pala ng US, kumuha sila ng mga scientists, di ba? Mga matatalinong scientists, syempre. Ang ginawa nitong US, compartmentalize. Ibig sabihin, bawa, sandang scientist, 10 o group A, itong 10 scientist na to, ito yung project nyo. Yung 10 scientist na sunod, group B, ito lang.
So, itong mga grupo ng mga scientists na to, hindi nila alam pare-pareho kung ano yung klaseng um, device or machine yung binubuo nila. Napatunayan na lang nila after nung matapos na yung mga project nila. Kasi wala eh, bawal ka na makipag-usap, bawal ka mag-share information sa ibang tao sa project mo. Yun, syempre, alam naman natin yan, pagka gobyerno ang nagpapa, ang contractor mo, may sinusumpuan kang secrecy, 'di ba? Yung confidentiality na sinasabi. Napatunayan ni Dr. Duncan na yung isa sa mga project na ginawa niya, kasi CIA ano siya, scientist siya eh. Dati siyang scientist sa CIA. Na ginagamit sa sariling nilang mamamayan. Yung kaya hindi siya pumabor, syempre ayaw niya ng ganun eh. Akala niya kasi gagamitin sa natural. Ang tao kasi normally yung mga lalo ni mga scientists as a whole, sabi nila ayaw nila ng ng genocide, ayaw nila ng patayan kasi scientist yan eh. Hindi naman yan tulad nito yung nakaimbento ng nuclear bomb, 'di ba? Nobel Prize, nagsisisi 'yon. Oh, 'di ba? Kasi isipin mo milyon-milyon taon na napatay dahil sa hundreds of thousands na namatay dahil sa ginawa niyang nuclear bomb, di ba? Ganon din tong mga scientists na to na hindi nila alam na yung palang ginagawa nilang project para kontrolin ng humanity o ang utak ng isang tao. Hindi nila alam yun kasi nga na ano sila yun, na segregate. Hindi nila alam yung kabuuan ng ginawa nila ay para pala ipanggamit din sa mga tao balang araw. Ang tawag doon, no, maraming tawag sa technology nito eh, psychotronic weapon o psychophysical weapon na kaya ka nitong torturin pag natali na nagkaroon na ng ng clone yung biofrequency mo sa computer nila. Pwede ka na nilang kontrolin, pwede ka na nilang padalan ng signals o ng waves o microwaves na ikaw lang maapektuhan. Parang ganito, merong 10 cellphone sa loob ng bag mo. 10, halimbawa, tinawagan mo yung cellphone number 3. Lahat yung magkakatabi yun, pero pag tama ng signal dun sa lahat ng 10 na yun, isa lang yung tutunog. Bakit? Kasi nakuha mo na yung frequency niya. Yun lang naman yung frequency o yung number niya. Ganun lang din yun yung ibig sabihin nun. Ikaw lang yung nakakaramdam ng wave, ikaw lang nakakarinig ng sinasabi ng audible voice ng B2K or voice to skull technology at nung iba pang mga waves na ginagawa nila sa'yo. Dahil para sa'yo lang yung signal. Pero ang sabi ng iba pang si whistleblower na si dati siyang nasa security industry, si Brian Coffron o Aaron Carter ba? Nakalimutan ko isang niya eh. Pero nawawala na ngayon yun eh. Nag-whistleblow siya na dati nga siya doon sa security industry. Ano siya eh, hindi niya kinaya kasi nakita niya yung technology na pinaglalaroan yung mga tao. Person doon na nakita niya na mismo mga katrabaho niya ginagamitan. Tapos meron silang tinatawag na organized stalking o yung isang pamamaraan para baliwin o praningin yung isang target nila. Halimbawa, paano ba yung ginagawa nila na yun? Kasi nga, common na itong technology nito kayang basahin yung isip mo dahil sa pamamagitan ng artificial intelligence. Yung artificial intelligence tinutulungan na i-translate yung inner voice mo, yung sinasabi mo sa sarili mo through audible sound at text, pati yung images na ini-imagine mo, natatransmit na ganun katinding technology na to. Ang hirap nga paniwalaan pero totoo to. Actually, sinabi na to ng World Economic Forum na sila Carl Schwab na meron kaming technology na kayang basahin yung utak ng tao. Meron na at tinan mo si Elon Musk, 'di ba? Meron siyang tinatawag na Neuralink. All technology na yun. Yung Neuralink na yan yung mga 1950s, between 1950s to 1970s na nilalagyan nila ng implants yung mga utak ng tao, yung mga
biktima ng MK Ultra nung araw. Kasi ngayon, tuloy-tuloy yung MK Ultra 2.0 na nga lang. Ibig sabihin kasi tinigil na daw nila yan kunyari eh. Kasi nabuko yan in 19 tinigil nila in 1973. Nabuko nga kasi nga may mga nag-survive at naghabla sa hukuman ng tao. Nanalo sila. Sabi ng CIA, sige, titigil na namin. Yung pala, kaya pala nila inamin, kaya pala titigil. Kasi wirelessly kaya na nilang kumontrol. Hindi na kailangan kumuha ng preso, tapos lalagay ka sa upuan, tatali ka, tapos bubuksan yung utak mo, lalagyan namang electrodes o kung ano. Hindi na. Ngayon, kaya na nilang gawin sa pamamagitan ng microwaves. Kasi kaya na puno ng satellite yung atmosphere natin at mga radio waves, mga cell towers, 5G, etc. Yan yung ginagamit nilang pang-spy sa utak nating lahat actually. Kaming mga TI nga lang yung unfortunately na kumbaga ba sa testing subjects o mga guinea pigs. Kami yung mga naunang ginamitan nito na piniperfect nila na pag na-perfect nila na actually perfect na nila eh. Gagamitin din nila to sa inyo. Kung paano kami tinorture na ito, balang araw yung mga anak natin, yung mga magiging anak ng anak natin, apo natin, gagamitin nila to. Ito yung tinatawag na total control ng humanity talaga. Wala ka ng kalayaan kasi naririnig na iniisip mo, wala ka ng privacy. Isipin mo yung kayang gawin ng technology. Tapos, ang malupit niyan, yung mga whistleblowers na nagsasalita, yung iba namamatay na lang. Pinapatay din nila ng technology na to na heart attack karamihan. Kasi, kaya ka nitong patayin heart attack eh. O aneurysm. Alam mo ba yun? Kaya nilang gawin yun. Ngayon, bakit hindi pa nila kami pinapatay? Diba? Kasi pwede naman nila kami patayin eh. Meron kasi silang sabi nung ibang mga kapwa ko biktima sa US, ang goal nitong mga to, either yung TI ay magpakamatay, makapatay ng mga gang stalkers o yung mga inutusan nilang mambisit sa TI. Mga nagpaparinig, yung mga iniisip mo ngayon, bukas, o kaya mamaya konti makasalubong ka ng ibang tao pag paparinig sa iyo yung mga pinag-usapan mo privately o mga iniisip mo privately sa isip mo lang na ba't alam niya, di ba? Hindi coincidence kasi everyday ganun ang gagawin sa'yo. Yun na nga yung tinatawag na organized stalking. Ngayon, para hindi kayo malito kung ano yan, iisa-isain ko. Ngayon, magpo-focus lang muna ako sa technology. Siguro sa ibang video na yung organized stalking. Pero yung technology kasi nito, kaya na-compromise na yung nervous system mo. Hackable na kasi ang human ngayon, hindi lang ang computer. Dahil ang pinaka-goal nga nito, siyempre, yung free will mo. Kasi ang greatest gift ng Diyos sa tao, free will, di ba? Alam naman natin yung si Satanas, kalaban ng Diyos yan. Galit sa tao yan. Tatanggalin niya yung free will. Di ba? Parang, isipin mo kasi, kaya nitong baguhin yung desisyon mo nang hindi mo alam eh. Yung kung saan nag-originate yung idea mo sa loob ng utak mo, sa utak mo, kung saan nag-originate, paano ka nagbubuo ng ideas, ng kahit anong bagay, doon din lalabas yung mga idea, mga intrusive ideas sa pamagitan ng technology na to. Na karamihan sa mga pumapasok masasama. Alam nyo ba, sa mga makakapanood nito, kaming mga biktima nito sa buong mundo, iisa yung mga nangyari. Iisa yung nangyari sa Australia, sa mga biktima din sa Japan, sa biktima sa Malaysia, sa biktima sa lahat ng mga bansa na mayroong ganitong programa. Iisa yung mga nangyari sa amin. Iba-iba lang yung script kasi iba-iba yung psychology o yung kinalakihan ng isang tao. Depende sa psychology mo o sa psyche mo kung paano ka pinalaki o lumaki sa environment mo. Yun ang gagamitin nila. Pero iisa yung goal, iisa yung nararanasan namin, sleep deprivation. Alam niyo ba yung sleep deprivation? Tulad ngayon, sleep deprived ako. Lahat halos ng sick leave ko sa trabaho, kasi nagtatrabaho po ako bilang isang security sa Macau International Airport. Lahat halos ng sick leave ko, simula nang naging SEMAC ako o simula nang naging security ako sa airport,
since 2018 or 19 ng January, lahat yun halos puro dahil sa sleep deprivation. Paano ka na-sleep deprived? Hanapin niyo po yung Havana Syndrome. Kasi nung mga year 2015 o 14, no, hindi ako nagkakamali, merong na-report sa Cuba na yung mga US diplomats nakaranas ng mga kakaibang symptoms na nahihilo sila, na meron sila mga noises na rinig, wala namang tao sa paligid, hindi sila makatulog, para silang masakit yung ulo nila. Ngayon, nung nireport nila yan sa, syempre mga US diplomats yan, mga government workers yan, nabigyan sila ng pansin kaagad. So, pumunta sila sa ENT doctor at tinest yung vestibular system nila, nakita na merong damage. Nagtataka yung doktor bakit nagkaroon ng ganitong klaseng damage. Along sa pagdaan ng mga taon, mas marami pang mga US diplomats ang nabiktima. Pati yung mismo mag-iimbestiga na doktor na nagpunta dun sa location, nabiktima din nila. Nabiktima rin ng technology na to. Kaya ngayon, nagkaroon sila ng act sa US na para matulungan yung mga biktima ng Havana Syndrome. Kaso nga lang, ang nakatalaga lang yun sa mga US diplomats o mga government workers, current or former government workers. Kasi hindi na sila makapagtrabaho eh. Dizziness, giddiness, insomnia, nahihilo sila, na susuka, tapos pati yung mga anak nila, yung mga immediate relatives sila, ganun din ang naranasan sa, kasi hindi lang sa Cuba eh, diyan din sa China, dito sa China, sa embassy nila ng US dito sa China, ganun, may mga US diplomats din na nakaranas nito. Kasi ang sa buong mundo, may milyon eh ang ano namin na estimate namin. Nung hindi ako, mga kasama kong mga professional na biktima rin ito, mga TI din sila, na nasa US, alone nasa US. Kasi sa US po, sa kasalukuyan, nagtatry silang ihabla yung gobyerno nila, particularly FBI, CIA, Homeland Security, na tawag sa grupo nila ay Targeted Justice. Meron silang website. Isa sa mga biktima nila si Ana Toledo, yun yung lawyer, babae. Isa siyang babae na biktima nito. At yung iba pa, mga doktor. Isipin nyo po yung mga nabibiktima nito. Grabe itong nangyari na ito. Sa Pilipinas kasi sobrang hirap, alam naman natin kasi sa Pilipinas eh. Ang daming kurap sa atin. Ang dami ng kurap, ang dami pang mukhang perang mga mamamayang mga sumasawsaw sa programa na to. Hindi ko alam kung bakit nabansagan tayong Christian country, pero grabe corruption sa atin. Ang sasama ng ginagawa sa mga TI, alam nyo ba, yung ibang mga tao na nakakausap kong biktima nito, karamihan babae. Tapos kinukwento nila, mga anak nila, tinutorture din. Parang yung mga anak ko. Ganun din ginagawa sa mga anak ko eh. Sa gabi, bigla na lang iiyak yan. Tapos makakatulog. Iiyak na naman yan. Iiyak. Walang dahilan. Gabi-gabi halos nung pinopost ko lang na pinopost sa Facebook, tinitigilan nila. Nagtitrip lang sila. Power tripping lang tong mga to. Kasi nga, kahit wala kang implant, kayang-kaya ka na nilang paglaruan. Diba? Pinatunayan na nga nila yun nung COVID kuno nila eh. Diba? Ang daming namatay dyan. Lalo na sa bakuna. Sipin mo, buong mundo, ginuyo nila dyan sa niyan. Hindi ako niniwala dyan sa niyan. Dahil kaya bakit ako hindi niniwala? O isipin nyo, di lockdown, di ba? Lockdown tayo. Nung nag-lockdown tayo,
andyan na ngayon yung halalan o yung vote. Boboto na sila eh. Nagsiksikan yung mga tao, wala na. Wala na. O di walang kwenta. Ano ibig sabihin? Pinagkapirahan lang. Kung ganyan pala na may sabwatan na sila sa mga korap sa gobyerno, ano pang asahan natin? Diyan pala napupunta yung tax natin mga Pilipino. Kaya pala sabi ng Pangulo natin dati na si Duterte, siya din nagsabi kalaban niya sarili niyang gobyerno. Ganun talaga pala katindi yung korupsyon. Isipin mo, itong mga gumagawa sa amin ito, mga military ito. Hindi ito mga sibilyan kasi ang may-ari ng technology nito, mga military. Yan po ang nakakalungkot. Nasa loob to ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ito yung mga sindikato lang dyan. Hindi po. Nasa loob po ito ng gobyerno natin. Itong mga may hawak ng technology na ito. Ngayon, yung mga ginagawa nito sa amin, kasi tulad ko alam nyo ba nung 2001 na operahan ako dyan sa Philippine General Hospital dahil sa appendectomy o sa appendicitis na nangyari sa akin. Ngayon, habang nagpapagaling ako dyan sa PGH na yan, nabaldado ako dyan halos di ako makalakad, naka-wheelchair ako Nagkamali daw yung anesthesiology ko dahil fifth-year intern. Parang hindi pa siya na-license na anesthesiologist, pero parang ganun na rin, papagraduate na rin siya. Pero nagkamali daw, nabaldado ako araw dahil nga doon sa maling procedure nila na ewan ko kung anong ginawa nila sa akin doon. Ngayon, kailan ko lang din na-realize na yung mga pangyari na yun connected sa nangyari sa akin yun. Kasi lumabas po yung voice to skull technology o yung B2K o yung mga military to na kumakausap sa amin araw-gabi. Kasi shifting yan 24/7 kang kinakausap bukod dun sa chatterbot o yung artificial intelligence na nagsasalita din sa isip mo na araw-gabi. Itong mga to, shifting din to. Nag-shift sila. Wala namang hindi ka na magpahinga, di ba? May shift sila. Itong mga nagmo-monitor na to sa aming mga biktima. Napatunayan ko nung 2017 yan no. Na-research ko itong nangyari sa akin na to mga year 2018 siguro. Kung ano yung tawag. Kasi kaka-research sa internet. Nahanap ko yung totoo. Siyempre, hindi naman ako nababaliw. Sabi ko, paano ako nakakarinig ng boses? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hinanap ko, nag-research po ako. Tapos yung mga phone, mga gadgets ko, na-hack yan. Bigla na lang nalalagot yung Facebook ko, umiinit na lang kusa yung phone ko. Kaming mga TI, napatunayan ko na ganun ka pala pagka targeted ka. Pag targeted person ka, lahat ng gadgets mo, i-hack nila yan. Ganun pala. Ngayon, nung na-research ko na yung word na V2K o Victory 2 and K, na-research ko sa internet. Ayun doon na nagsimula lahat. Na-research kung ano yung nangyari. Na worldwide pala to, hindi lang sa Pilipinas nangyari. US ang numero 1 may pakana. Itong sa Amerika na to. Ngayon, nung na-research ko na, di ba? Anong sumunod nangyari? Nalagout yung Facebook ko niyan. Ilaw-ilaw yung phone ko noon. Nalagout yung Facebook ko. Buti na lang may isa pa akong phone na backup. Gumawa ako ng isa pang Facebook. Ganun na naman nangyari, nahack na naman. Tapos yun nga, pinabayaan ko na. Sige lang, okay lang, sabi ko. Katagalan, nakakilala ako ng mga kapwa ko biktima. Na kinumpare namin yung mga experiences namin, tsaka experiences ko bilang biktima. Yung mga symptoms na magkakapareho kami. Yung mga experiences. Nagsishare kami, syempre, pagka maghahanap ka ng pagkakaiba o pagkakatulad sa nangyayari sa inyo. Ang pagkakatulad na nangyari sa akin, particular, nung nalaman ko na yung buong, hindi naman siguro buo yung
bird's eye view ng nangyayari sa akin. Ang tagal na pala nilang ginagawa to sa akin. Kasi nga, nung after nung na-operan ako sa PGH yung 2001, 16 years old po ako noon na. Nung nagpapagaling na ako sa Nueva Ecija, doon ko una pong narinig itong tinnitus na yung ringing of the ear, and then yung dream manipulation na para kang nanonood ng sa sine. Sobra, as in, napakalinaw ng panaginip mo. Para kang yung first person sa mga game. Pero yun, reality, parang ganito rin, parang yung mata mo na ano. Tapos yung mga paligid mo ganun din. Basta sobrang siya, sobrang advanced na technology na kaya pala nilang gawin yung ganun. Nasa kanila pala galing yung mga ganung klaseng panaginip. Parang manipulated siya, parang siya, paano ko ba ipapaliwanag to para mas maintindihan nyo. Ngayon, pagkagaling ko sa panaginip na yun, no, pagkagising kong, kasi muntik akong mamatay nun kaya ako gustong ikwento to. Yung panaginip na yun, kasama ko yung mga kababata ko dyan sa Central Signal Village, Taguig City, dyan. Sa panaginip na yun. Ngayon, sa panaginip na yun, nandun daw kami sa isang swimming pool na tumatagos sa dagat. Parang ganun parang ganun yung senaryo. Na merong sa panaginip na yun na galing sa ilalim ng tubig na nangunguha ng isa sa mga kababata ko, tapos mamamatay. Pero tuloy pa rin daw kami nagkakasya, naghahabulan pa rin kami sa tubig. Uy, wala na si ganito. Tapos maya may kukunin na naman, mamamatay. Tapos yung ako na daw, uy, ikaw na, Tiway, nako, Abin, ikaw na, sabi nga. Di tumatakbo daw ako sa panaginip ko na yun. No? Nung nakahiga ako, na nagtago ako sa isang lugar doon, no? Kung paano ko nakatulog na nakatagilid sa right side, ganun din ako nagising. Parang, nakikita ko na ngayon yung pader kasi half awake na yung diwa ko. Ang pinagtataka ko nun, hindi ako makagalaw. Parang sleep paralysis na sinasabi. Hindi ako makagalaw. Tapos, nakita ko yung sarili ko. Parang lumutang ako sa ere, nakita ko yung sarili ko na doon sa higaan. Tapos napabalik akong ganun, bumangon uli ako. Pagbangon ko naman ngayon doon sa tempo niyon, nakakita ako ng malaking tao, kulay itim. Itim siya, hindi ko siya korting tao siya. Pero hindi ko maaninag yung mukha niya, tapos umiilaw kasi yung mata niya. Nagdasal na ako doon sa isip ko sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, gusto ko pa po mag-aral, Ama, gusto buhayin niyo po ako, sabi ko. Doon na ako nakagalaw, doon na ako nagising ng tuluyan. Hinga ako na malalim, talon ako sa harap ng electric pan kasi naghahabol ako ng hininga Hinga ako na, sabi ko, sumigaw ako, Tita Tess, sabi, andun ako sa bahay ng tiyahin ko noon. Tita Tess, tubig, sabi ko. Hindi ako makahingan, mamatay na ako, binungot ako. Sabi ko ganun, bata ako, 16 years old ako nun. Di binuksan niya ilaw, yan, ano nangyari? Kwento ko ganun. Tapos, doon ko unang narinig yung tunog na matinis. Doon ko narinig yun. Ano yun, sabi ko, kala ko epekto lang yun ng trauma dahil nga doon sa panaginip na yun. Ang ginawa ng tiyahin ko, kumuha siya ng tubig, minom ako. Tapos, ano ba nangyari? Tinuwento ko na, ganito, ganyan. May nakita akong tao na maitim, tapos ganito. Kumuha siya kasi Katoliko yun. Kumuha siya ng rosaryo. Hindi naman ako marunong noon ng rosaryo. Sabi niya, hawakan mo to, rosaryo ka. Ganun tayo, rosaryo tayo. Tinitignan ko lang siya. Tapos nakita ko yung mukha niya di ko alam siguro sa lang, reflection lang siguro ng ilaw o dala na rin ng antok ko, pinaghalo-halong takot, nervyos.
lubog yung ano niya, yung mukha niya, tapos yung mata niya lubog na kulay itim na natakot ako tignan siya nung time na yun. Sabi ko, anong nangyari sa akin? Sabi ko, wala. Ang dasal ako ngayon uli sa isip ko. Tapos di isang oras siguro lumipas ang nakalipas. Di sabi niya, ano, matutulog na ako. Papasok na ako sa kabilang kwarto. Di umalis na siya. Di naiwan na naman ako dun sa kwarto. Sabi ko, Panginoon Diyos, sabi ko po, kung gusto niyo pa po ako mabuhay, huwag niyo po akong patulugin hanggang alas 6 ng umaga. Sabi ko gano'n. Sobrang takot ko eh, syempre. Di, makahiga akong ganyan. Tuwing pipikit na ako at andun na ako sa tiyempo na matutulog na ako, maririnig ko yung tapos may parang nagbubukas ng butong pakwan sa loob ng utak ko. Parang may magigising ako gano'n, natatakot ako eh kasi baka yun na naman yung panaginip na ano na mapaparalyze ako. Tinitignan ko yung oras kasi wala pang cellphone nun eh. Wala pang, di ba? Andun lang ako sa wall clock, nakatingin lang akong ganyan na ang inintay alas 4, alas 5, hanggang alas 6. Pagdating na alas 6, tsaka ako natulog. After nun, naniniwala kasi pa ako nun sa mga albularyo, sa mga ganyan. Pinunta ako na baka daw kinukulam ako, ganyan, ganyan. Tapos punta kami, no. Eh, sabi niya, meron ngang gumagalaw sa'yo, ganun, ganun. Hindi ko naman alam, syempre, bata ka nga eh, wala, oo ka lang ng oo, ganito mo lang yung nangyari. Sumasakit po yung lalamunan ko, sumasakit yung ganito ko eh. Tapos, pinagpapawisan ako ng malamig lagi. Ah, tapos, di ako makatulog sa gabi nga ng maayos. May mga part ng katawan ko, lalo sa paa na parang tinutusok ng mga karayom. Sobrang sakit. Akala ko nung time na yun, kulam. Kasi totoo kulam, nasa Bible ang kulam eh. Nung napagtanto ko na ito pala yun, yung technology niya pala na yun na ginagamit sa akin. Hindi lang sila nagsasalita sa akin, pero ginagamitan na nila ako noon. Yun ang point ko.